Napakasimple na yung bag ng Aldaw. Samahan niyo ako sa vlog na ito at hayaang ipakita ang paggawa ng suman gamit ang kamoting kahoy o sa Ingles ay cassava. Madali lamang naman itong gawin at dalawang ingredients lamang ang kailangan. Kamoting kahoy at asukal lamang. Napaka-budget friendly, hindi ba? Kaya swak itong pang negosyo o pwede ring panghanda sa mga okasyon. Pero kadalasan dito sa amin, gumagawa lamang kami ng suman para pang merienda o pang almusal. Pagkatapos balatan ay siguraduhin hugasan ito ng maigi nang matanggal ang mga naiiwang lupa. Dahil ito nga ay root crop, which is galing sa lupa, nararapat lamang na hugasan ng maigi at isa-isang linisan para paniguradong malinis ito. At alam nyo ba na ang kamoting kahoy o cassava ay isa sa source ng carbohydrates? Mayaman din ito sa vitamin C na nakakatulong sa collagen production at mas ma-enhance ang immunity. Pero lahat ng sobra ay nakakasama, kaya dapat palaging eat or drink in moderation. Pagkatapos balatan at hugasan ng maigi ay kukuskusin naman ang kamoting kahoy gamit ang kudkuran o grater. Maging maingat lamang kung kayo ay gagamit ng kudkuran dahil may tsansa na madulas ang kamay nyo at makuskus din ito. Sabi din nila wag nang isama yung gitna ng kamoting kahoy, yung parang ugat niya. Kasi daw mapait ito pag naisama. Pagkatapos ngang magkuskus ng kamoting kahoy ay nagpunta naman ako sa likod ng bahay namin para manguha ng dahon ng saging at gamiting pangbalot para sa gagawing suman. Napagtanto ko nga na parang mas nanipis nga ang dahon ng latundan kaya naman nanguha pa ako ng ibang dahon at sinubukan ang dahon ng saba. At mas makapal nga ito at malapad, hindi siya marupok kagaya mo. Yung una kong kinuha ay nahulog sa kulungan ng baboy at dali-dali nilang kinain ito kaya naman nanguha uli ako ng iba. Dahil medyo makulimlim nga at may mga nag-ani ng mga nakarang araw, nagpunta na muna ako sa bukid kasama ang kapatid ko upang magtudtod. Yun ang tawag dito sa amin, yung mamumulot ka ng mga naiwan or nahulog na ginapas na palay. Bata pa lang ako noon nung ganito yung nakagisnan ko na tuwing pagkatapos mag-ani at malapit lang naman sa amin ay nagtutudtod talaga kami. Yung mga natudtod namin dito ay magiging pagkain ng mga alaga naming hayop gaya ng pato at manok. Nasasayangan kasi kami sa mga naiwang palay at nakaka-enjoy rin namang mamulot ng palay, sama ng preskong hangin at maliwalas na paligid. Sa gilid ng bukiring ito ay may mga matatagpo ang prutas o pwedeng kainin at mapakinabangan. Itong kinuha ko dito, ang tawag nila dito sa amin ay lumboy manok. Sa lugar ninyo, anong tawag nito sa inyo? Maaari bang pag-comment sa comment section ang ngalan ng halamang ito? Kumuha na nga rin ako dyan ng native na mangga na magagamit sa pagluluto at pang-asim ng isda. Dali-dali na nga rin kaming umuwi, baka mahuli kami ng may-ari ng mangga. Siyempre biro lang anak, tatakaw nga rod. Ang puno ng manggang ito ay pagmamay-ari ng uncle namin na nakatira sa kabilang barangay, kaya naman kahit na sino dito sa amin ay nakikinabang. Lahat naman kami dito sa compound namin ay magkakamag-anak. Pagkatapos ngang magtudtod ay nagpasya na rin kaming umuwi at ipagpatuloy na rin yung paggawa ko ng suman. Muntik ko na rin kasing makalimutan na ako pala ang gagawa nun. Masyado yata akong nag-enjoy sa pagtudtod. Ayan, makikita niyo yung medyo makulit kong side. Pag-uwi nga ay nadatnan ko na dinadadang na sa apoy ang dahon ng saging. Dadang, an Ilocano term to heat or warm something. Naks, English yun. Dinadadang ang dahon ng saging para maiwasang mapunit ito agad at magkaroon na rin ng aroma. Flex ko lang din pala yung nanay kong napaka-workaholic na kahit hapon at magagabi na ay hindi pa rin tumitigil kakakilos. Ganyan yan, sobrang sipag. Pagkatapos maglinis ng kamay, ipiniga ko na rin yung kamoting kahoy para di gaanong basa yung kalalabasan ng suman. Pero di naman yung gaanong pigang-piga para manatili pa rin yung moist ng suman. Sunod ko naman itong nilagyan ng asukal. Any color of sugar will do. Pero parang much better kung yung gagamitin yung sugar ay yung mas brown pa dyan sa ginamit ko. Para mas matingkad yung magiging kulay niya. May nalalaman pang pagsukat gamit ang kutsara. Sa huli naman binuhos din lahat ng laman ng garapon. Pero huwag kayong mag-alala, sakto lang naman yung naging lasa niya. Hindi siya gaanong matamis, hindi rin siya gaanong matabang. Kaya nga sakto eh. Mas gusto nga nung mga kasamahan ko na sa labas na lang kaming magbalot. Eh syempre, kukontra pa ba naman ako? Itutulong na nga silang magbalot para sa suman. Magagabi na rin kasi, napakabilis din naman kasi ng oras. Nanisi pa talaga. Punasan na muna ng malinis na lupot, an Ilocano term which is cloth in English. Ay napakarami ng trivia sa akin ha. Baka naman pwedeng mag-follow na rin kayo.
Depende na rin sa inyo kung gaano kadami. Tapos bilog-bilugin mo na din gaya ng pambibilog niya sa'yo. Hanggang sa makuha mo na rin yung hulma na gusto mo. Pwede nang i-seal yan sa magkabilang dulo. Dapat yung may allowance ha. Para pagka umalsa yung suman ay may space. Buti pa yung suman no, may allowance. Yung ginamit din naming pantali dyan ay yung parte din mismo ng dahon ng saging. Medyo matrabaho talaga ang paggawa ng suman at kailangan ng manpower. Kasi kung mag-isa ka lang ay talagang aabutin ka ng siyam-siyam. Siguraduhin lamang na nakatali ito ng maigi para hindi mapasukan ng tubig at hindi maging matabang at basang-basa ang magiging resulta ng suman. Pagkatapos balutin ay ilagay na ito sa paglulutuan. Lagyan lang ng tamang dami ng tubig, tansyahan lamang. May dalawang paraan para sa pagluluto ng suman, maaring steam or sa paglaga mismo. Alalay lang din sa apoy para iwasang masunog ang ilalim nito. After 45 minutes nga ay hinango na rin namin ito mula sa apoy at chinek kung ito ba ay luto na. At saktong-sakto nga lamang ang pagkakaluto ng suman kaya naman sobrang worth it lahat ng pagod sa paggawa nito dahil maganda ang naging kalabasan nito. The next day. Kinaumagahan ay nagtimpla na rin ako ng kape na babagay sa suman. Dahil nga mabigat na rin ito sa tiyan ay tamang-tama na rin para sa almusal. So ayan lamang, maraming salamat sa panonood.